Pwede bang lang, if I may, papahingahin Mr. mo Chair. natin si President Duterte and Ay, magandang hapon po sa lahat. Grabe, sarap kahapon. Ano bang nanood sa inyo ng yung Senate hearing? Sarap sa pagbisita ni Tatay Digong. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung gaano ka talaga ka-epal, Senator Risa. Hindi ko lang alam kung nakikinig ba to si Senator Risa. Gusto lang talaga mang epal-epal. Ang sarap talaga sa feeling nung sinupalpal na siya ni PRRD. Sige patay, Tatay Digong, idiin mo po yung si Rizzo. Idiin mo pa hanggang sa matauhan. Mukhang tanga eh. Ang dali namang tandaan pero hindi matandaan yung pinagsasabi mo, tay. Idiin mo pa yan. Sorry. Okay guys, pa-subscribe na po sa hindi pa nakapag-subscribe. Thank you po. Okay, eto na. Panoorin na natin kung paano nispalpal ni Tatay Digong. Bye, Riza. Sir, Mr. President, sige. Senator, may I be allowed additional moments? Alam mo itong war of the, itong PDEA, hindi man sabihin inutil. Pero kung yung PDEA, ang asahan mo to fight drugs, patay ang Pilipinas. Take it from me, galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor, congressman. Hindi kaya ng PDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga diyan sa palibot dito sa Batasan, sino yung dito sa Batasan, sino yung mga drugista diyan sa Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay. Yan. Well, generals, malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. Hindi, you cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa syudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Ay, pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga, wala talagang droga. Mr. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danau, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan sa nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may trabaho ninyo yan eh. Yes, thank you, Mr. Chair. With your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. Ano yun? Yung, If Senator Risa wants to interject, okay lang, with your permission. Pwede hindi. para kanino, For the for record the record. only. Okay. With the permission of Sir Bato, go ahead. Dagan salamat, Mr. Chair ug Senator De La Rosa. For the record lang, in fairness sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency responsible for preventing, investigating, and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba institusyon. paninira, ma'am, because we need- sinasabi ko, para sabihin kulang. Pero may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi ideya rin talaga hindi kulang inutil. ng tao, Pero- kulang ng organization. Pero I Yes, heard yes. the term, Mr. Chair, You have halos to have inutil. Mr. President, tao, pati Well, pondo ng pera. there are ways na i-strengthen ang PDEA na hindi natin Hindi sinasabing mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado.
So, I am just making an interjection Yes, in fairness sa PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the Ay, record lang, Mr. Chair. Daghang ako- salamat, Mr. Chair, o Senator De sige, La what's the Rosa. opinion of the Ako President? naging- Yes, Mayor, congressman, naging presidente. Ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm Sige. just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas. Baski dito sa Batas. Putang. Baski dyan sa Ligos. Malakas ang droga dito sa Batasan. Kaya kung kailangan mo talaga na, kailangan mo ng pulis, kailangan ng Pilipino, you elect a mayor now na magsabi one of his baski one of the sa program niya, sa agenda niya, drugs. Maghingi siya ng chief of police na who's dedicated at saka yung may character talaga. Pero kung chief of police na gusto lang ng promotion, mag-retire na kayo. Yes, Thank Mr. you, Chair. thank you, Mr. President Batos. But I will confirm no na yung in aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga yung PIDEA, yung law creating the PIDEA, manpower, budget, etc. So Palakasin ninyo, sir. yes sir, kaya nga isa yan. I will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas yung PIDEA, pinasa lahat ng drug dyan, pero kaya ba? Yan. Nakuha natin ng feedback sa Presidente. So, Kulang. yes sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano ba ang sitwasyon ng PIDEA? Si PIDEG, bakit na-revive si PIDEG? NARCOM kayo dati yata pagkaalam ko, if I remember it correctly. NARCOM, inalis natin by policy of law. Pero rene-revive, it's now PIDEG under PNP. Sige. I'll now recognize Senator Bato for his Thank you, continuous Mr. interpellation. Thank you, Mr. Chairman. Alam mo, kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang, siguro kaya ng PDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging chief PNP, sobrang talamak ang droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang droga. Kaya, what can PDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangang immobilize ni Pangulong Duterte yung PNP because ang PNP everywhere in the Philippines up to the barangay level may police doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on drugs. Hindi kaya ng PIDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang PIDEA, talagang hindi kaya. Hindi kaya. 2,000 plus lang yung PIDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at alam na alam pa ng mga pulis kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga. Alam na alam nila yung drug personality doon sa area nila. So, yun po ang the rationale behind, Mr. President. So, Ganito kasi, yes, sir. pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat dyan. Gamboa. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang. Galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na ni-rape, inaabuso ng mga putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag uwi nila after, yun sa City Hall,
umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap harap. Kasi yung pinapadala na pera pala na yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ewan kung, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganun ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganun lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang nagsasabi, I will protect the city. I just would like to correct the chairman of the Commission on Human Rights about his statement that the PNP continues to deny documents or refuse to cooperate with any investigation being made by the Commission. I would like to cite to you, this is a news item from Inquirer.net in August 29, 2017. Ito alam ko, Inquirer.net is galit na galit ito sa war on drugs eh. Pero sabi, for the benefit of this committee, I would like to read. Ang headline is PNP agrees to CHR request for documents on drug war deaths. Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa met with Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon, the late Chito Gascon. May his soul rest in peace. On Tuesday at Camp Crame for a dialogue on human rights and the war on drugs. In a press briefing after the meeting that went for about an hour, Gascon said they requested for the case folders of deaths involving police and the war on drugs that are under investigation, as well as the status of persons arrested still in jail. Gascon later told reporters in an ambush interview that the PNP agreed to make available the case folders involving deaths from illegal drugs starting May 10, 2016. So, nung ako pa ay Chief PNP, I was cooperating with the CHR. And pumunta pa nga si Chairman Gascon doon sa opisina ko at hiningi yung folder and we cooperated with them. Bakit yung report nyo ngayon ay sinasabi nyo hindi nag-cooperate ang PNP? Mr. Chair, hindi naman po lahat ng request ng komisyon. Kaya nga ho sabi ko, isa sa mga naging problema sa investigasyon ay yung non-cooperation ng police. May mga pagkakataon na nagbibigay at mayroong pagkakataon na hindi talaga nagbibigay. At tinanong niyo ho kami ngayon. Siguro mas maganda kasi nag-uusap naman kami, no? Chief to chief. Chief PNP, chairman ng CHR, nag-uusap naman kami. Kung may kailangan kayo, punta kayo sa Krame. Baka yung reklamo niyo punta sa mga station. Baka yung mga tao doon sa station medyo mamaya na sir, hindi kami pwede magbigay kung walang clearance sa aming station commander. Parang gano'n siguro sinasabi sa inyo. Dapat nag-usap naman kami sa taas. Doon na kayo sa amin doon na sa taas kayo maghingi. And the higher headquarters of PNP will direct the police station to provide the needed documents. Ang problema po natin na hindi ho ganyan ang trabaho ng komisyon eh. Kasi kapag ang nangyari ho ang isang insidente, halimbawa sa isang lugar, sa probinsya, hindi naman ho, ang tao ho namin direktang pupunta agad doon sa lugar eh, at makikipag-ugnayan sa mga relevant agencies, mga testigo at kung sino pang makakatulong sa investigasyon. Kung ang gagawin ho namin ay makikipag-ugnayan agad muna kami sa central office sa Krame, mahaba ho yung panahon. Kung may No, mas madali yun. You are wrong. You are wrong with your assumption. Mas madali yun kung direkta kayo sa Chief PNP. Ang Chief PNP, anong police station? Iloilo City Police Station? Okay. Iloilo. Kailangan na si sir yung report niyan. Mas mabilis yun. Kaysa kung direkta ka doon, tapos wala doon ang Chief of Police, sabihin ng officer on case. Yung investigator on case, sir, pasensya na sir, hihingi mo na ako ng clearance dahil yung hipi namin nandoon sa Krame,
hindi ko makahingi ng clearance. Mas mabilis yun kung Pero may usapan na kami. Mr. Chair, ang tanong ko po ay kung bakit ho ang ibang mga pulis, ibang station nagbibigay at nakikipag-cooperate at bakit ho ang iba ay hindi? Kaya nga, for uniform implementation of my guidance to all commanders down the line, dumirekta kayo sa krami. Dahil no way na hindi nila susundin yung utos ko kung dumaan kayo sa akin. Or for that matter, to the next Chief PNP na kung wala na ako, yung mga succeeding Chief PNP. Kasi may usapan na kami. Commissioner Chairman Gascon.